Yo guys, I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And pasensya na medyo matagal ako nawala ng video dahil medyo nagbakasyon lang ng ilang araw, no? And ngayon may panibago na naman tayong smartphone na re-reviewin. Itong si Infinix Note 40 5G. So baka nagtataka kayo, kuya na-review mo na yan eh. Yung na-review ko nung nakaraan guys is si Note 40 Pro Plus 5G. Ang pagkakaiba nun guys is ito kasi is flat display. Yung si Note 40 Pro Plus is curved display and mas mabilis yung kanyang charging speed which is 100 watts. Ito naman is 33 watts lang pero may wireless pa rin to. And alam mo yun, na-unbox ko na siya at ilang araw ko na rin siyang gamit. So tara, pag-usapan na natin to. Okay, so ito na yun, no, si Note 40 5G. And yes, meron din Note 40 na version, which is yung 4G, and ito yung 5G version. And yung specs nito, meron tong MediaTek Dimensity 7020, which is same din sa Note 40 Pro Plus. Ito nga lang talaga guys, is talagang flat yung kanyang display. 6.78-inch AMOLED display, 120Hz refresh rate, 108 megapixel main camera, 5,000 mAh capacity na battery, at syempre guys, XOS 14 na to at Android 14 na rin siya. So yun, hindi ko lang sure kung magkakaroon sa mall tong si Note 40 5G kasi sa pagkakalam ko this is parang TikTok exclusively lang siya. So baka maging available lang to sa TikTok. Okay guys, so quick unboxing lang since na-unbox na rin to. Pakita ko lang yung laman ng box nitong si Note 40 5G. Ayan. Meron siyang kasama na magpad din which is pareho-pareho lang din kay Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ayan. Meron siyang kasamang magpad. And then dito naman, sa mismong box niya, ayan, SIM ejector pin, yung kanyang mga sticker, yung case or yung magnetic case. Ayan. Diba, ang kalat ko mag-unboxing. And then, syempre, yung kanyang tempered glass. Yes, may kasama rin siyang tempered glass. And then, syempre, yung mismong unit. Ayan. At yung kanyang charging brick at charging cable. So wala siyang kasamang headset. And sa kanyang build quality naman, meron tong Corning Gorilla Glass protection sa harapan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng Corning Gorilla Glass yun. Plastic back, plastic frame. Sa baba yung kanyang Type-C port, speaker at yung kanyang mic. Sa kanan naman yung kanyang volume rocker at power button. And then sa kaliwa naman yung kanyang dual SIM tray at meron pang micro SD slot. And then sa taas yung pangalawang mic, pangalawang speaker at IR blaster. Okay, so yung design niya talaga hindi nalalayo sa Note 40 4G. Same lang talaga. Yun nga lang ito is may 5G at mas maganda yung kanyang chipset. So para sa akin, no, approve na approve yung kanyang design. Alam naman natin si Infinix kahit yung mga murang phone nila is magaganda talaga yung design. Okay, so pagdating naman sa presyohan niya, ito kasi yung budget na nasa akin is 12,512. Hindi ko pa exactly alam yung presyo niya pero may idea na ako which itong isang to is nasa around 12,000 plus. So sana pa nagkaroon to ng 12,256 nasa around 10,000 lang. So mas sulit yun kung magkakaroon to ng 12,256. Okay, so usapang display, meron tong 6.78-inch AMOLED Full HD Plus display, 1080p resolution at 120Hz refresh rate. Meron din pala itong support ng Widevine L1 so makakanood kayo ng mga Full HD content sa mga streaming platform kagaya sa Netflix. And kung papansinin nyo guys, nagustuhan ko sa display niya na talagang halos pantay lahat ng bezels kahit yung kanyang chin or baba talagang pantay na pantay, no? And nagustuhan ko rin na meron kang iba't ibang option kagaya ng 120Hz, 60Hz or 90Hz para makatipid tayo ng battery. Pwede mo rin siya paglaruan sa color scheme kung bright color or original color. Sa kanya namang screen brightness case, medyo nabitin lang ako pero pag kita nyo naman sa direct sunlight, kita pa rin naman yung kanyang display at para sa akin maganda pa rin naman or maliwanag pa rin naman yung kanyang display. Medyo bitin nga lang. And yung kanya namang haptic is okay na okay din, hindi naman pangit, hindi naman siya sobrang ganda. So approve sa akin yung kanyang haptic. Syempre hindi mawawala dyan yung kanyang parang dynamic island at tinatawag na siya na dynamic bar. So parang nabago na siya, hindi na siya tinatawag na magic ring. And then yung kanya namang active halo light effect na para sa akin napaka-useful at napakarami rin niyang features na pwede mong gamitin. At pwede mo rin siya paglaruan dito guys kung ano yung trip mo sa kanyang kulay sa likod. Okay, so dumako tayo sa speaker niya. Nagustuhan ko actually yung speaker niya. Kung matitingnan nyo guys, this is sound by JBL. Tapos dual speaker ba siya, 'di ba? And alam niyo yun, para sa akin wala akong problema sa speaker na to, pero kayo pa rin ang humusga. Smartphone ngayon for budget smartphone ngayon from Tecno, and eto nga yun si Boba 6 Pro 5G, and isang linggo ko nang gamit to smartphone na to at testing ko na siya lahat for gaming, camera test, battery at marami pa guys. So tara, talakayan na natin tong smartphone na to. Let's go! And yes, para sa akin yung speaker na guys is
Hindi naman bitin, pero hindi naman sobrang ganda. Medyo may kulob lang, parang kulang sa bass, ganun. Pero para sa akin, no, malakas na, tamang-tama na, pero hindi siya yung sobrang perfect na speaker. So para sa akin, medyo hati yung opinion ko sa speaker niya. Kumbaga yung speaker niya is pwedeng-pwede na, no. Yun nga lang, hindi pa rin talaga siya kasing level ng mga iPhone speakers. So sa processor niya, meron itong MediaTek Dimensity 7020, 12+12GB RAM at 512GB RAM. So pasensya na guys kung di ako makapagbigay ng full details sa phone na to ngayon. Kasi nga sa araw na ginagawa ko tong vlog na to guys, is hindi pa talaga to nare-release globally. And kahit sa internet guys, wala pa akong makita talaga na full detail about sa phone na to. Talaga kumbaga mga main specs lang nakikita ko. Pero kita nyo naman guys, na-testing ko na rin naman siya sa iba't ibang klase ng games kagaya ng Genshin Impact, Call of Duty, Mobile Legends. And kung magiging honest ako sa inyo guys, playable naman siya, pero pag talagang mataas yung graphics na ginagamit mo, talagang nakakaramdam ako ng lag at mga frame drops. Dito sa Firelight 84 guys, ang dalas ko makaranas ng lag dito. Pero yung dalas na nilaro ko naman is okay naman. So kung talagang heavy gaming ka guys, hindi ko marirecommend tong si Note 40 5G. Pero again guys, no, playable pa rin naman siya. So ito yung kanyang score sa Antutu benchmark, halos 500,000 plus na. So goods yan. And then maganda rito, wala naman masyadong or hindi naman pangit yung kanyang score sa throttling test at di masyadong namula. And then sa camera naman, meron tong 108 megapixel main camera, dalawang 2 megapixel, 32 megapixel selfie camera. Then yung kanyang video recording aabot ng 2K at 30 FPS both front and back. Meron din itong Pro mode, Skyshot, Portrait mode at napakadami pa. Okay, so kung usapang camera, actually wala siyang masyadong pinagkaiba sa Note 40 Pro Plus 5G na nagamit ko. And napansin ko lang no, talagang pareho sila na masyadong saturated yung mga kuha. So ako tino-turn off ko na lang yung AI mode. So pag naka-turn off na yung AI mode, para sa akin sakto na yung kulay niya at tingkad ng mga kuha ko. And to be honest guys, no, wala akong problema sa camera nitong phone na to kasi ang ganda rin ng dynamic range niya. Kahit titingnan nyo guys yung kanyang front selfie camera, maganda rin yung mga kuha. Yun nga lang ang problema ka yung kanyang video recording kasi pwede nga siya ng 2K at 30 FPS pero maalog naman. So kailangan mo pang ibaba to 1080p para magkaroon ng stabilization. So sana sa mga susunod na update, kahit yung 2K at 30 FPS is magkaroon naman sana ng stabilization para magamit naman natin at ma-appreciate natin yung 2K quality ng camera phone na to. And then sa connectivity naman niya guys, actually natuwa din ako dahil mabilis siyang sumagap sa lugar namin, no. So since 5G siya, wala siyang problema sa mobile data connectivity, pero nakadepende pa rin yan sa kung saan kayong lugar. Okay, so sa battery naman niya, meron itong 5,000 mAh capacity na battery, 33 watts wired, 15 watts wireless, at yung kanyang battery life guys, okay lang naman, no. Inaabot siya sa akin ng maghapon. So para sa akin, saktong-sakto lang, hindi naman masyadong makunat, hindi rin naman masyadong mabilis malubat yung kanyang battery. And yung kanyang charging speed guys, from 10 to 100% is inaabot sa akin ng 1 hour and 25 minutes. And syempre meron din tong bypass charging at reverse charging na nagustuhan ko. Napapakita ko sa inyo after ng clip na to. And yes guys, ito nga yung ating Infinix na magpad, kung makikita nyo. And meron siyang 15 watts. Ito 15 watts na wireless charging. And yes, gumagana naman siya guys kahit wala yung magnetic case. Yun nga lang, yes, tinan nyo, gumana naman siya. Yun nga lang, wala siyang kapit. Kumbaga wala yung magnetic niya. So, kailangan yung gamitan ng magnetic case. Which is good yan na sinamahan nila nitong magnetic case. So, tingnan nyo. O, diba? Ako makapit na siya. So, para sa akin, okay din yan. Yun nga lang talaga guys, hindi ako masyadong magamit talaga ng wireless eh. Kasi talaga nag-iinit yung phone pag naka-wireless charging. Pero okay din yan kasi mas, alam mo, ang social tingnan pag naka-wireless, diba? And yung wireless charging na capability nitong phone to guys, pwede mo rin siya gawin actually na parang ka-power bank. Guys, para gumana yung kanyang reverse charging, punta lang kayo ng settings, puntahan nyo yung battery and power saving, and then puntahan nyo yung charge, tapos yung kanyang reverse wireless charging. So ayan, i-on nyo lang yan. And ayan, pwede nyo ikabit yung mga phone nyo. Basta yung phone nyo na gagamitin dito is wireless din. So, yun, o diba? So, instant meron kang power bank. Kasi malaki naman yung battery nitong si Note 45G. So, good job yan na may ganyang feature itong si Note 45G. Okay, yung first impression ko talaga sa phone na to guys, para sa akin, no, sa ilang araw na rin na paggamit ko nito, ang ganda nung kanyang display talaga. Kung titignan nyo, talagang pantay lahat ng bezels niya. Okay yung camera niya, yung battery is sakto lang din, and yung chipset niya is okay lang din, hindi naman siya sobrang pang heavy gaming. Plus para sa akin mas okay to kumpara kay Note 40 Pro Plus kasi masyad overpriced na si Note 40 Pro Plus 5G. So kung gusto niyo ng same experience, same chipset, same performance, camera, mas okay na bilhin tong si Note 40 5G kesa dun sa curved display na si Note 40 Pro Plus 5G.
And alam nyo yun guys, meron din tong wireless charging kagaya sa Note 40 Pro Plus 5G, which is para sa akin hindi naman siya masyadong useful. Kung ako lang tatanungin guys, kasi pag gumagamit ako ng wireless charging, mas mabilis uminit talaga yung mga device ko. So hindi na ako masyadong gumagamit ng wireless charging. Siguro kung wala tong wireless charging, mas mura to, no? Pero nga, no, the rest para sa akin, okay din naman siya. Pero huwag kayong mag-expect na pwede talaga to pang heavy gaming. So para sa akin, pang casual gaming lang talaga siya. And I mean, para sa akin, sulit din naman siya kahit pa. Yun nga lang, hindi ko siya bibigyan ng 100%. Kasi nga, alam natin yung chipset ng MediaTek Dimensity 7020 is medyo bitin talaga. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo itong video na to, of course, give it a thumbs up. At syempre, wag na wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!